nakakagulat. Ang ganda ng trabaho ng pulis, lalo-lalo na pag pulis sa probinsya, at laki ng sweldo, hindi gaano mabigat ang trabaho, pero bakit pinilit ninyong doon na mag-concentrate sa kapihan? Kami dito, wala kami pakialam kung ayaw na nyo magpulis at mag-concentrate kayo sa kapihan. Buhay ninyo yan. Wala kami pakialam kung pumunta kayo doon. Malayo kami sa aming pamilya na kami po ay nakadesisyon, kami mag-asawa, na pag parating na desisyon na namin na dahil doon sa minsan kami sa isang nagkakitaan sa pamilya, naisipan namin ng asawa na ako po ay puminto na. Hindi ba, ano yung question na ito kayo? Pwede ba ituro mo kung nasaan ka dyan? Alin ka dyan? Wala po akong kabilang Kahit sa likod, wala ka? Wala po, sir. Bakit wala ka sa litrato? Nahuli ka sa picture taking kasi meron pa dito sa kanan, no? Baka hindi na lang nakaya. Hindi mo alam itong picture taking na to? Wala po ako doon, sir. Eh, yung mga nandyan, kilala mo? Mga kasamahan ko po doon sa karihan. So, lagi kayo naka-uniforme na ganyan? Minsan lang po, sir, kapag may Yung baril na kahoy o totoong baril? mga kahoy lang po, sir. Ha? Mga kahoy. Kahoy lang yan. Ba't meron ano nangyari dyan? Bakit may kaganyan? Meron po, Sa kabilang room na pinanggalingan yan, napapakinggan niyo ba yung pinag-usapan? hindi, sir po, hindi po, sir. So, ano yung, bakit may ganitong group picture taking? Anong merong event? Mayroon po kaming mga competition po, sir, sa mga Target shooting, ano? parang film showing po, sir. Film showing. O, meron ba ka dito, ha? May mga kaparusahan yan kung nagsisinungaling ka. Opo, sir. So, ito bang pinanggalingan nila na kwarto? May TV doon? Naririnig ba yung pinag-usapan? Walang monitor. So, ito, laruan, hindi totoong... Pero kilala mo yung mga nandyan. Ang kilala ko po, sir, mga kasamahan ko doon sa kapihan. May mga ex-police din dyan, mga nag-awol, o kagaya mo, nag-resign, o sumama dyan. O wala po, sir. Wala. Kami lang, wala po na doon. Eh, sino yung mga yan? Hindi sundalo yan, hindi polis yan. Hindi, sir. Mga membro lang po. Mga miyembro na nag-uniforme na lagi naka-uniforme. Sabi nila, Abli kanina, iba't ibang cluster daw, iba't ibang uniforme. Ganun ba? Opo, sir. So, ito yung naka-camouflage. Yung ibang uniforme, ano naman yan? Agnos na yata, sir. Ano? Agnos, itim. Ano naman yun? Anong uniforme nila? PNP na, so? Hindi po, Agnos lang po, sir. Civilian lang ngayon po. And then, naka-combat shoes, so naka-camouflage. Kompleto ang kanila, ano? Mr. Chair, kayo na po siguro magpatuloy. Yes, alam nyo, paano nyo muna yung kami dito, wala kami pakialam kung ayaw na nyo magpulis at mag-concentrate kayo sa kapihan. Buhay ninyo yan. Wala kami pakialam kung pumunta kayo doon. Sa amin lang ay walang mangyayaring violation ng karapatan ng tao. Yung mga constitutional rights ng mga tao doon sa loob ng kapihan ay dapat ma-maintain at wala kayong mga existing laws na pinaviolate. Kaya tanongin kita kung ganyan. Sabi kanina nung bata, pinapagol mo daw siya. Yung babae na si Elias Jane. Pinagol mo daw siya. Dahil, Gusto daw, Mr. Chair, dahil lang na-late siya sa isang formation, dahil gutom na gutom, umuwi siya sa bahay sandali para kumain. Pinadol niyo daw siya. yes, pinadil mo daw siya, Kubilian. Bakit mo siya pinadil? Pwede, sir. Sa akin lang po, bilang isang, membro, lahiti mo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala pong katotohanan. Mr. Chair, Yes, Gwen Teresa.
Sergeant Cobillan, isa lang po yung tinatanong namin sa inyo sa puntong ito. Kasi kanina po, sabi ni Elias J, minsan pinarusahan siya ng paddling. At ang nagpaddle daw sa kanya ay isang Sergio Cobillan. Nakita po namin ang pangalan nyo dun sa listahan ng mga nag-awol at dinismiss. So, kayo ba yung Sergio Cobillan na nagpaddle kay Jane at bakit nyo naman ginawa yun sa bata? Kaya na sinabi ko, hindi po yan totoo, ma'am. Hindi nyo po pinaddle si Jane? Hindi po, ma'am. Mr. Chair, siguro pagbalik po ng mga bata, pwede natin itanong kay Jane kung identify niya si Sergeant Cobillan bilang yung nagpaddle sa kanya or hindi. Salamat, Mr. Chair. Yung isa, bakit black eye ka? Ano? Sa likuran, bakit black eye ka? Bago lang. Doktor naman tayo dito. Anong nangyari? Your Honor, ako po si Giovanni Lasala, Your Honor. At ito nangyari sa mukha ko, Your Honor. Kadisgrasya ko lang po ng 3 araw na nagdaan. Habang naka-ano ko ng bigas, isang sakong bigas, Your Honor. At aksidente pong naano yung pako. Kaya ako nadapa at hindi ko nang pigilan yung isang sakong bigas na umano dito sa ulo ko. Tsaka dinain ako sa baba, Your Honor. Anong tumama dyan? Yung lupa lang po, Your Honor. Lupa? Oo. Pinigilan ko lang sa mga kamay ko pero hindi ko nakayanan kasi sa sobrang bigat ng isang sako po. Dati kang anong rango mo? Piyoto po, Your Honor. Piyoto? Piyoto. Piyoto. Bakit ka umalis? Ang rason ko po, Your Honor, yun lang talaga pong pamilya ko. Kasi po gusto ko talagang mapalapit sa pamilya ko kasi nung pulis ko, Your Honor, na-assign ko ako sa malayo sa Bayugan City. At saka, nung time na yun, start na nasa na po ng malayo, panay ang away namin mag-asawa dahil sa silusan. Pero it's very obvious na rason bakit kayo umalis sa servisyo, sumama doon sa kapihan, dahil gusto niyong masave yung buhay ninyo. Dahil sabi, malulunod na yung dapa. At yun lang ang mabubuhay yung doon sa kapihan. Hindi po yan totoo, Your Honor. Hindi po yan totoo, Your Honor. Panangkasinungalingan lang po yan. Sabi-sabi lang yan ng ibang tao. Ano naman ako sa inyo, kayong mga polis as a group, umalis at doon na nanira sa kapihan. Well, as I've said, I respect your reasons, why you are there, at bakit yung ginawa yan. Basta na ako lang, nakakagulat. Ang ganda ng trabaho ng polis, lalo-lalo na pag polis sa probinsya, at laki ng sweldo, hindi gano'ng mabigat ang trabaho, pero bakit pinilit ninyong doon na mag-concentrate sa kapihan? At sige lang, ang sa akin lang, huwag kayo magamit as private army, dahil sabi nga nung bata kanina, pinapadil na nyo doon sila, tinitraining ninyo, para magawa kayo ng private army. Ano katotohanan yan? Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila. At saka madali lang nila i-identify kami paratangan kasi kami yung mas pinakamaganda na iparatangan nila kasi kami dati pulis. So, ang sa akin lang talaga, Your Honor, limpyo po ang konsensya ko, wala kaming ginagawa. Ang sa amin lang talaga, Your Honor, kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin, gusto namin mapalapit, gusto namin na mawala ng gulong, walang silusan, at happy po kami doon, Your Honor. Yes, as I've said, we respect your decision. Yes, Your Honor, thank you. Amin lang, huwag magamit yung training nyo na pagiging police to oppress other people, lalo-lalo na yung mga minor de edad. Pinapadil ninyo o tinitrain ninyo ng napakabigat na training, ay that's unacceptable. Hindi yan po pwede. Hindi po talaga ginagawa namin. Gaya ang sinasabi ko, limpyo pong konsensya namin, hindi talaga namin na ginagawa, Your Honor. Lalo na, kapag kayo gagamitin na private army, at lumaban na sa gobyerno, simpa ko lang, hindi yan dapat mangyayari. Kahit na wala na kayo sa servisyo, alam ko, nasa puso pa rin yung pagiging pulis ninyo, na ayaw yung mag-violate ng batas. Dapat ganun ang sitwasyon. Yes, Your Honor.